Okay, so magandang gabing muli mga kapatid sa pagpatuloy ng ating pong gawain tonight as we continue to study the Word of the Lord sa ating pong material, the Bible Unpacked. Ito po yung comprehensive study na ating ginagawa po at sa ating pong pag-aaral, we are still on book number 2. No? Sa ating pong book number 2, pinag-aaralan natin yung character of the Lord in terms of His holiness and also when it comes to His love. At sa ating po pag-aaral about the holy character of the Lord, na pag-aralan na natin po yung dalawang subtopic patungkol po sa holy character of the Lord, yung holiness niya. And then last week, we talk about righteousness and justice. Naka-upload na po lahat yung mga lessons patungkol po dyan sa ating pag-aaral na yan. And today, we will be talking about the faithfulness of our God. Now, alam natin mga kapatid, tomorrow we will be celebrating the New Year's Eve, no? At kapag patapos na po yung taon sa pagdiriwang natin ng bagong taon, isa sa mga bagay na ipinagdiriwang natin at nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ay yung katapatan ng ating Panginoon. Sineselebrate natin yung katapatan ng ating Panginoon na naging tapat siya sa atin upang tayo tingnan niya sa buong taong 2025. At gayon din naman, nandun yung katapatan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na magiging tapat siya sa year 2026. Kahapon po, meron kami pagtitipon sa mga pastors, kasama po yung mga pamilya. At ang isinare po ni Pastor PG sa amin is about looking back with thankfulness and gratitude and looking forward with trust. Kung titingnan natin yon, yung isinare niya sa amin ay may kinalaman sa ating pong subject today, all about the faithfulness of the Lord. Kasi kung makikita natin, bakit tayo as we look back, we are looking back with thankfulness and gratitude. Kasi kung titingnan natin yung nangyari sa atin sa buong taong 2025 na magtatapos tomorrow, nakita natin doon that we are able to thank God and we are filled with gratitude kasi naging tapat siya sa atin. Hindi lang sa taong 2025, sa bawat taon ng ating buhay, no? At gayon din naman, we look forward with trust. Bakit tayo na we are looking forward with trust o may pagtitiwala tayo sa ating Panginoon? Dahil kung naging tapat siya sa taong 2025 at sa bawat taon ng ating buhay na nakalipas sa bawat isa sa atin, so nandun po yung trust at pagtitiwala natin sa ating Panginoon na patuloy siyang magiging tapat sa buhay ng bawat isa. Kaya we can look forward with trust knowing that God is faithful. So doon natin makikita, kaya yung bukas na selebrasyon natin ng New Year's Eve, ipagdiriwang natin hindi lamang po yung mga bagay na idinulot ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, kundi lahat-lahat na nangyari sa buhay natin mga kapatid, ay ito'y dulot ng katapatan ng Diyos sa ating buhay na tulay na tapat ang ating Panginoon na ating sinasamba. Now, when we talk about the faithfulness of the Lord, mga kapatid, before we go sa ating pong material, makikita natin isa sa mga well-quoted verse sa Bible na nagpapahayag ng katapatan ng ating Panginoon Diyos ay itong Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Very famous ito, alam na natin lahat ito at ito yung parang lagi nating kino-quote pagdating sa katapatan na nagpapahayag na tunay na tapat ang ating Panginoon. Ano bang sinabi sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23? Ang sabi doon, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So dito natin makikita natin dito na may mga bagay na nagbibigay pahayag na ang Diyos ay tapat at dahil siya ay tapat, mararanasan natin lagi itong mga bagay na ipinahayag dito sa Lamentation. Unang-una, ipinahayag doon yung great love of the Lord because of your great love. Another thing na binigyan ng pansin dito sa Lamentation chapter 3 mga kapatid is yung sabi doon, your compassion. Hindi lang merong great love ang ating Panginoon, mga kapatid. Pero sinabi dito sa Lamentation, your compassion never fail. So dahil mapagpahal ang Panginoon na napakadakila at napakalawak ng pagmamahal ng Diyos, nandun din yung kanyang compassion sa atin na hindi po nagfe-fail.
And also, hindi lang ipinapahayag dito yung about the great love of God, hindi lang din ipinapahayag dito yung compassion ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, pero makikita natin dito yung great is the faithfulness of our God. Ipinapahayag dito yung katapatan na napakadakila ang katapatan ng ating Panginoon Diyos. At doon natin makikita na tunay lamang na tapat ang Diyos pagdating sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Now, ano bang ibig sabihin ng katapatan ng ating Panginoon? Madalas na sinasabi natin na tapat ang Diyos, mga kapatid. Madalas natin sinasabi na ang katapatan ng Diyos ay nandun lagi sa ating mga buhay. Now, anong ibig sabihin ng katapatan ng Diyos? What do we mean by the faithfulness of our God? So before we go to our lesson tonight, pag sinabi nating faithfulness of God, ang ibig sabihin nun mga kapatid, it has something to do with this unchanging nature. Hindi nagbabago ang Panginoon pagdating kung sino siya bilang Diyos. Okay? Hindi siya yung nagbabago na pagdating kung sino siya, no, bilang ating Panginoon. Kaya madalas na sinasabi natin sa ating pong material nung inumpisahan natin itong study natin, nung pinag-aralan natin kung sino ang Panginoon Diyos, when it comes to the being of God or God's being, nakita natin na isa siyang Panginoon na hindi nagbabago, na nandun lagi, na His unchanging nature. So pag sinabi nating tapat ang Diyos, ibig sabihin, tapat siya pagdating kung sino siya bilang Panginoon. At dahil siya ay faithful na Panginoon, ibig sabihin, hindi nagbabago yung kanyang nature o yung pagka-Diyos. Kaya kung naranasan natin ng Diyos na mapagmahal, so magiging tapat siya lagi when it comes to His love. Mararanasan natin lagi kung tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal, bawat taon, bawat yugto, bawat sandali ng ating buhay, mararanasan natin yung dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. Dahil hindi siya nagbabago sa kanyang pagka-Diyos when it comes to His nature. At pag sinabi nating nature niya, nandiyo yung loving nature of the Lord, yun nga yung pag-aaralan natin sa mga susunod na ating pag-aaral when we talk about the holy nature of God, that He is a holy God. And when it comes to the holiness of the Lord, nandun din yung righteousness and justice of the Lord. So, pag sinabi nating faithful si Lord, hindi siya nagbabago. Yun ang ibig sabihin. And then another thing, when we talk about the faithfulness of God, mga kapatid, is that He is true to His word. Hindi lang siya hindi nagbabago sa kanyang nature o sa kanyang pagka-Diyos, kundi pagdating din naman sa kanyang mga salita. Pag sinabi nating tapat ang Diyos, ibig sabihin, tapat din siya sa kanyang mga salita. Hindi po pwedeng tapat ang Diyos tapos hindi siya tapat sa kanyang mga salita. Kasi di ba nasabi nga natin that when it comes to God, He is synonymous sa kanyang mga nature. No? Kung sino ang Diyos, ganun din siya sa kanyang ginagawa. Kung sino ang Diyos, ganun din ang makikita natin kung sino siya pagdating sa kanyang karakter. Kaya makikita natin dito kung tapat ang Diyos, makikita din natin yung katapatan na yan pagdating sa kanyang mga salita. At kapag sinabi nating tapat ang Diyos, ang ibig sabihin yon, He is true to His words. No, yung talagang pag sinabi nating true ang Panginoon sa kanyang mga salita, ibig sabihin ipinapahayag natin na may kakayahan at tapat ang Diyos upang tubarin yung kanyang mga salita, lalo tigit sa lahat yung kanyang mga pangako. Kaya nararanasan natin yung katapatan ng Panginoon dahil nakita natin na tapat siya sa kanyang mga salita na ibinibigay niya sa bawat isa atin. Dahil yung kanyang mga salita ang nagsisilbi sa ating kagalakan, no? Yan ang nagsisilbi sa atin ng pag-asa sa ating buhay. Yun yung ating pinangahawakan, yung mga salita ng Panginoon, yung mga pangako ng ating Panginoon. At nakita natin na tapat at totoo ang Diyos sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Kaya pag sinabi nating tapat ang Diyos, ibig sabihin totoo ang Diyos sa kanyang mga salita at totoo siya, tapat siya upang tuparin yung kanyang mga pangako. Another thing, when we talk about the faithfulness of our God, hindi lang siya tapat or hindi siya nagbabago sa kanyang pagka-Diyos, at higit sa lahat, tapat siya at totoo siya sa kanyang mga pangako. Another thing is that tapat ang Diyos pagdating sa kanyang salvation. Dahil ipinangako niya na magkakaroon ng salvation. He has promised that there will be salvation for His people. Kaya kung titingnan natin, naging tapat ang Diyos pagdating sa redemption, no? Kung paano niya tinubos hindi lang yung tao kundi yung kanyang buong nilikha
That God is redeeming His creation at yun nga yung nakita natin na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, doon natin makikita yung completion, yung kabuuan nung lahat ng redemption na itinakda ng ating Panginoon, and that it proves itself that God is indeed faithful when it comes to the salvation of His people. Kasi nga, kung ano yung inumpisahan ng Panginoon, tapat siyang tatapusin lahat yon. Diba sabi nga, He who started thing in our us is faithful to put it into completion. Dahil sa Panginoon Diyos ang nag-umpisa ng redemption and He promised that He will save us, then He will put it into completion. Kaya makikita natin yung when it comes to God, it talks about the redemption of God. No? Doon pa lang sa Genesis, umpisa pa lang doon, nakita natin sa pagkakasala ni Adam and Eve, nakita natin may pangako na kagad si Lord na i-redeem niya yung ang tao. And it talks about how the Lord will do it, no? And we can see the culmination of it, yung kabuuan nito pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Na when we talk about the faithfulness of God, it talks about also of His promised salvation, that He will complete it when it comes to the salvation that He promised to His people. And then another thing, when we talk about the faithfulness of God, it also talks about that He will keep His promises forever. Hindi lang siya tutupad sa kanyang pangako isang linggo o isang buwan, but when we talk about His promises, He will keep it forever. Kung ano yung kanyang ipinangako, tutuparin niya yan. No? Sa bawat taon, bawat araw, and it will be forever. So, ibig sabihin, He is all worthy of eternal trust no matter how unlikely His promises seem. Ibig sabihin, kung tapat ang Diyos, ito'y nagbibigay sa atin ng encouragement upang patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. He is worthy to be trusted. Bakit tayo nagtitiwala sa Panginoon? It's because He is a faithful God. Yun yung susi, bakit tayo nagtitiwala patuloy at lubos-lubos sa ating Panginoon dahil naging tapat siya kung sino siya bilang Panginoon, hindi siya nagbabago kailanman, at higit sa lahat, siya'y tapat at totoo sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita, at tunay lamang tinutupad niya yung kanyang mga pangako, lalo tigit sa lahat yung mga patungkol sa ating pong salvation. That indeed, because of that, He is worthy to be, hindi lang to be praised, to be thanked, but also He is worthy to be trusted. Not no matter what, mapapagkatiwalaan ng ating Panginoon Diyos is because He is a faithful God. Alam natin mga kapatid na wala isa man sa langit at lupa na makapagtitigil o makapagpipigil sa ating Panginoon upang gawin niya yung lahat ng mga kanyang mga ipinangako sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang daming promises ni Lord sa kanyang salita, no? Hindi natin mabilang mga kapatid yung mga promises of the Lord. At alam natin dahil tapat ang Diyos, kahit ganung karami ang pangako ng ating Panginoon, we believe that He will be faithful to fulfill every promises of God, na talagang wala isa man dito sa langit at sa lupa na makapagpipigil o hadlang sa Panginoon Diyos upang tuparin at i-accomplish yung mga pangako na yan na idinulot sa atin sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito'y nagsasabi that He is reliable. Dahil tapat ang Diyos, makaka-rely tayo sa Kanya. No? It talks about the reliability of our God. Dahil reliable ang Panginoon na bawat oras ng ating buhay, pwede tayo lumapit sa Kanya. Nakaka-rely tayo sa Panginoon. Dahil pag sinabi nating reliability of God, ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tapat siya lagi. Na bawat oras ng ating buhay, mga kapatid, makaka-rely tayo sa Panginoon ng lahat ng bagay ng ating pangailangan because alam natin na siya yung source ng lahat ng comfort, siya yung source ng ating strength, no? Pagdating po sa ating pong buhay bilang kanyang mga nilikha, lalo't higit sa lahat kapag yung strength nating nag-feel o sumasablay pagdating sa mga
mga pagsubok na ating pinagdadaanan at mga paghihirap na ating dinadanas dito sa lupa. Kaya pag may mga oras na tayo nakakaranas ng kalungkutan, mga failing sa ating buhay, mga kahirapan, dulot ng mga trials, mga suffering sa ating buhay, we can rely on the Lord. We can truly come to the Lord is because He is a faithful God. No? Dahil nararanasan natin lagi yon. And yun ang nagdadala sa atin upang patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Now, pagdating po sa word na faithfulness o yung katapatan ng ating Panginoon, merong apat na Hebrew word na nagbibigay kahulugan na nagpapahayag kung ano ba ang katapatan sa Old Testament. Okay? Ano yung apat na word na yon, na Hebrew word? Yung Hebrew word na emet, emuna, hesed, tsaka yung sakar. Now, ano ba yung ibig sabihin ng emet? Yung emet, ito yung tinatawag nating faithfulness. Kaya pag sinabi natin God is faithful, ito yung ipinapahayag nung Hebrew word na emet. Yun namang emuna, kung makikita natin, bibigyan natin ng pansin mamaya itong apat na Hebrew word na ito. Yung emuna man, emuna, we talk about the reliability of God. Sinabi natin that He is always faithful, and because He is faithful, reliable ang Panginoon. Na bawat araw, pwede tayong lumapit sa Kanya kasi alam natin na nandun lahat ng ating kailangan, and He is always reliable. No, yung faithful siya lagi na mag-provide sa atin ng lahat ng mga bagay na ating kinakailangan. So nandun yung steadfast ang Panginoon. No? Pag sinabi nating faithful si God, we talk about the steadfastness of God. Oh, yung reliable si Lord sa lahat ng oras na pwede natin siyang lapitan kasi reliable siya. At yung reliability na yon, yun nagpapahayag na siya'y tapat. O yung ibig sabihin ng word na imuna, yung Hebrew word na imuna. Yun namang hesed, ang tinutumbok ng salita na ito, yung loyalty. Okay? And then yung sakar, when they talk about yung remembrance, no? How we need to remember. So, titingnan natin yung mga Hebrew word na yan. Una, when we talk about emet, the word emet ay makikita natin several times sa Bible. Almost 127 times. Sa Old Testament pa lang, makikita natin na pinauulit-ulit ito 127 times itong Hebrew word na emet na translated faithfulness. No, ito yung talagang exact na Hebrew word when we talk about the faithfulness of God. At ang pinakasentro yung na idea nitong word na ito is that yung truth. Pag sinabi nating faithful si Lord, nandun kaakibat yung faithfulness na yan, yung katotohanan. That He is true when it comes to Himself, and also He is true when it comes to His words. Kaya sabi natin kanina that God is faithful when it comes to His unchanging nature. No, He is true to Himself. Na sabi nga natin na hindi siya nagbabago. Higit sa lahat, He is true to His words. Kaya pag sinabi nating faithful si Lord, ibig sabihin, faithful siya sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang nature. Higit sa lahat, He is faithful in His words. So itong salita na ito ay ginagamit patungkol sa relasyon natin sa ating Panginoon pagdating po when it comes to our relationship with our God. Okay? Dahil nakita natin sa ating relasyon sa ating Panginoon, kitang-kita natin yung katapatan ng ating Panginoon sa kanyang relasyon sa atin bilang ating Panginoon. At ganoon din naman, dahil tapat ang Diyos sa atin, ganoon din naman ang hiling ng Diyos sa ating relasyon sa Kanya. Maging tapat din daw tayo sa Kanya. No, kaya nga yung katapatan ng Panginoon, hindi lang yun one-sided na siya lang ang magiging tapat sa atin pero hindi tayo magiging tapat sa ating Panginoon. Dahil tapat ang Diyos sa atin, ang hinihiling ng Panginoon ay maging tapat tayo rin sa Kanya. That if God is faithful, we need also to be faithful with God, no? In many ways. We have to be faithful in giving to the Lord. We have to be faithful in serving God. We have to be faithful in loving God. So lahat ng mga bagay na hinihiling ng Panginoon sa ating buhay, in all aspect of our lives, ang gusto ng Panginoon, maging tapat tayo sa lahat ng bagay na yon.
Hindi lang sa pagbibigay natin ng tithes and love offering, hindi lang sa magiging faithful tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, kundi sa lahat ng bagay ng ating buhay, gusto ng Panginoon maging tapat tayo sa noon. Maging faithful tayo in reading His words, maging faithful tayo in praying to Him, maging faithful tayo in everything, no? In all aspect of our Christian life. So yun yung gusto ng Panginoon, maging faithful tayo. So may kinalaman itong word na emet pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. At higit sa lahat, ito nga yung exact equivalent nung faithfulness. Now, ito namang, paano natin makikita sa Bible itong word na emet na meaning faithfulness? Alam natin sa Genesis chapter 12. Ano itong Genesis chapter 12? Di ba tinawag niya si Abram? Noong mga panahon na yon, Abram pa ang pangalan ni Abraham. Hindi pa siya pinapalitan, no? Nung sa Genesis 12, ang pangalan ni Abraham, Abram muna. Hindi pa siya pinalitan. Okay? Nung tinawag niya si Abram para sa Panginoon, binigyan siya ng incredible promise ng ating Panginoon. Nung tinawag niya si Abram, sabi niya, kung magiging tapat siya sa ating Panginoon Diyos, ang promise ni Lord is that He will give them the promised land. No? Yung magkakaroon sila ng land. At yung land na yon ay yung tinatawag nating promised land. And also, He will bless the world. No? Yung He will be the father of all the nations. And through Him, nations will be blessed. Yun ang pangako ng Panginoon kay Abram na kung magiging tapat siya sa covenant niya, sa pakikipagtipad niya sa ating Panginoon Diyos, hindi lang magiging pinangako ng Panginoon na magkakaroon sila ng land, no? Yung mag-a-acquire siya ng land. Yun nga yung lupang pangako, yung promised land, but also, sabi doon, magkakaroon siya ng innumerable descendants na He will be the father of all many people. That sabi nga ni God, hindi mabibilang yung kanyang magiging descendants, yung kanyang magiging anak. Just like the stars, no? Just like the sun in the seashore. Hindi mo mabibilang yung sun. Imposible to count the sun in the seashore, di ba? Ganun din daw yung pangako ng Panginoon na kapag naging tapat si Abram sa kanyang pakikipagtipan sa Panginoon, hindi lang bibigyan siya ng promised land, hindi lang magiging numerous yung kanyang magiging angkan o yung kanyang descendant o yung magiging anak niya, but also, he will be, nations will be blessed through him. Okay? There will be the blessing for the whole world. So one of the principal promise na ibinigay ng Panginoon dito is that He promised na magkakaroon siya ng isang anak. Okay? Now, alam natin na si Abram at si Sarai, si Sarah noon, ang pangalan niya Sarai, no? Hindi pa Sarah. So, si Abram at si Sarai, matatanda na sila noong mga panahon na yon. Nung ipinangako sila at tinawag niya si Abram, matanda na si Abram at nung mga panahon, si Sarai, very old age na siya, no? At doon natin makikita na parang imposible na itong mangyayari na magkakaanak pa sila ni Abram, no? Kaya nga nung ipinangako ito ng Panginoon, natatandaan ninyo nung pinag-aralan natin yung mga names in the Bible, 'di ba? Bakit Isaac yung tinawag nila sa kanilang anak na si Isaac is because ang Isaac meaning is laughter. Is because nakita natin dito na parang natawa si Sarai nung narinig niya na magkakaanak pa siya. Paano 'yun mangyayari? Sabi niya. And sabi niya, he's very old, kaya nga natawa siya. Ngayon, dahil doon, at nakita natin na naging tapatan Diyos sa pangako niya kay Abram at kay Sarai, nakita natin na ang ipinangalang nila sa kanyang anak na ipinangako ng Panginoon is yung Isaac. Yung Isaac kasi meaning laughter. So doon natin makikita after 25 years. No? So nung pinangako ito kay Abram at kay Sarai, parang naghintay sila, no? And come to think, almost 25 years lamang nag-fulfill itong pangako na ito ng ating Panginoon kay Abram at kay Sarai. Come to think, 25 years. So, sometimes in our lives, no, parang sa ating buhay mga kapatid, parang naiinip tayo sa Panginoon na okay, alam natin na tapat ang Diyos sa ating mga buhay, sa kanyang mga pangako, pero
sometimes ang gusto natin madalian. Na gusto natin maranasan lagi yung kung ano yung hinihiling natin o yung mga pinangako ng Panginoon. Gusto natin laging madalian na gagawin lagi ni Lord. But remember mga kapatid that ang Panginoon Diyos hindi siya time-bound. Hindi siya tali ng oras. Kaya tayo, dahil tayo po ay tali sa oras, we always work by timing, kaya lagi tayong naiinip. Pero sa Panginoon Diyos, wala siya, hindi siya bound ng time. Di ba na pinag-aralan natin sa Kanya na maybe sabi nga natin, one day is 1,000 years to the Lord and 1,000 years is only one day to God. No? So, ibig sabihin, hindi siya time-bound. No? Hindi siya parang nakatali sa ano. Pero sa Kanya, He is always faithful to fulfill yung Kanyang pangako according to His timing, according to His right timing. Dahil right ang Panginoon, sabi nga natin, His timing will always be perfect and right. Okay, so doon natin makikita, almost 25 years naghintay si Abram at si Sarai until sa time na ibinigay ng Panginoon Diyos yung pinangako ng ating Panginoon sa kanila. At doon natin makikita yung tapatan Diyos na maaaring sasabihin natin, bakit naman late? Pero sa Panginoon, walang late mga kapatid. That's the perfect timing of God. At doon natin makikita na tapatan Diyos sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Kasi sometimes, doon natetest yung ating mga pananalig sa ating Panginoon. Kung patuloy tayong magiging tapat sa Panginoon. Kasi sometimes kapag naiinip na tayo na parang late ang mga response ni Lord sa atin, parang doon talaga masusubok kung talagang nananampalataya tayo sa Panginoon. Sometimes yung mga prayers na hinihingi natin, sometimes na delay is because kaya ni Lord na ibigay yun instantly sa atin, mga kapatid. Hindi yun imposible kay God, makapangyarihan ng Panginoon. Sa isang igla, pwede niya ibigay yan. But then, bakit na-delay? Bakit kay Abraham, it took 25 years? It's because God has a wonderful purpose. He works according to His timing. At higit sa lahat, alam ng Diyos yung nararapat na oras at panahon para tanggapin yung mga pangako na yan. Kaya, hindi tayo dapat maging mainip, mga kapatid. We always trust the Lord dahil tapat ang Diyos. Kahit kailan niya yan gagawin, bukas, isang taon, pero hindi makapagbabago, natapat pa rin siya sa kanyang mga pangako. May dahilan siya sometimes bakit ginawa niyang isang taon bago natin matanggap yon. Meron naman mga instances na isang linggo lang kasi may mga reason siya. May mga sandali, mga kapatid, dahil alam niya lahat ng patungkol sa ating buhay. And He always work unto His perfect timing, according to His wonderful purposes sa buhay natin. Kaya, after Isaac is born, di ba, nung ipinakana si Isaac at lumaki na siya, tapos ang sabi ng Panginoon, padadamihin ko yung inyong angkan. Now, paano siya magkakaroon ng maraming angkan? Yung si Isaac, sabi nga natin, wala pang asawa. Di ba natatandaan natin yung istorya na inutusan niya yung kanyang si Abraham. Ito na yung mga panahon na nung isinilang na si Isaac, pinalitan ng Panginoon yung pangalan ni Abraham to Abraham na. And then nung lumalaki na si Isaac at ang sabi ng Panginoon, dadami yung kanyang angkan. Paano dadami? Iisa lang si Isaac, wala pa siyang asawa. So doon natin makita na paano inutusan ni Abraham yung kanyang utusan na si Eleazar para maghanap ng asawa para kay Isaac. At nung humayo yung kanyang utusan na si Eleazar, nakita natin, 'di ba? Doon nagpe-pray siya sa Panginoon, no? Nagpe-pray siya na i-lead siya doon sa magiging mapapangasawa niya ni Isaac. At doon natin makikita nung natagpuan niya si Rebecca, dineclare nitong utusan ni Abraham, si Eleazar, sabi niya, praise be to the Lord, sabi niya sa Genesis 24:27, the God of my pastor Abraham, who has not abandoned His kindness and faithfulness to my master. Pati na rin itong utusan nito ni Abraham, ipinapahid niya yung katapatan ng Diyos ni Abraham sa kanyang master na si Abraham. Na mismong ito, pati itong utusan na ito, nakita niya na naging tapat ang Diyos sa pangako niya sa kanyang master na si Abraham. At naging kind siya na hindi niya inabandon yung pangako niya kay Abraham at inilig nga siya dito kay Rebecca na alam natin, yun yung mapapangasawa ni Rebecca, ni Isaac,
At doon nga makikita natin na magkakaroon sila ng dalawang anak, si Esau at si Jacob. Now, nakita natin si Jacob, yung son ni Isaac, no? Nung makita natin dito sa Genesis 32 verse 10, nakita natin doon, sabi niya, nung siya'y nananalangin sa Panginoon Diyos, ang pananalangin ni Jacob, ang sabi niya, God of his father Abraham, sabi niya, the God of his father Isaac. Nung sinabi niya, when he is saying that, when he is addressing, nung sinasabi niya na ang Diyos na kanyang kinikilala at kanyang sinasamba, kung saan siya nananalangin ay yung Diyos ng kanyang ninuno na Abraham at ang kanyang Diyos Ama na si Isaac, ang ipinapahayag dito ni Jacob ay yung katapatan ng Diyos kung paano siya naging tapat sa kanyang lolong Abraham. Ganon din naman, naging tapat siya sa kanyang ama na si Isaac at ipinapahayag niya at siya'y nagtitiwala na ang Diyos ay magiging tapat din sa kanya. Na yung katapatan ng Panginoon will always be there. Kaya nga makikita natin dun sa Bible, no? Makita natin na sa mga maraming beses na sinasabi doon, pag pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili at kapag pinapahayag ng tao ang Diyos, ipinapahayag nila that He is the God of Abraham, He is the God of Isaac, that He is the God of Jacob. Ang sinasabi doon, sa henerasyon na yon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay naging tapat ang Diyos doon sa yon. At higit sa lahat, hanggang ngayon. That He is faithful not only in the time of Abraham, hindi lang ng mga oras ni Isaac, at hindi lang oras sa pagtatnong ni Jacob, but also He's faithful to all generations. At makita natin, ipinapahayag doon na tapat ang Diyos sa bawat henerasyon ng tao. Kaya kung ang tapat ang Diyos ng panahon ni Abraham, kung tapat ang Diyos ng panahon ni Isaac at ni Jacob, ng panahon ni Moses, ng panahon ng mga 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 prophets in the Old Testament, kung tapat ang Panginoon sa Kristo nung mga nito sa lupa, then alam natin sa bawat henerasyon, bawat araw, bawat taon, magiging tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Kaya nga ipinapahayag, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi, kasi doon natin makikita, hindi nagbabago siya sa kanyang pagka-Diyos, hindi sa kanyang mga character and nature, but also ipinapahayag natin yung faithfulness ni God, na naging faithful siya sa past, naging faithful siya sa present, magiging faithful din siya sa future. In the future generations din. So yun yung ipinapahayag. So doon natin makikita no yung katapatan ng ating Panginoon. Nakita din natin yung katapatan ng yung faithfulness ni God pagdating kay Moses, no? Sabi po sa Exodus 34 verse 6 na God reveals to Moses that He is faithful from generation after generation. Ang Diyos mismo ang nagpapahayag kay Moses na siya'y magiging tapat hindi lang sa henerasyon ng Israel, kundi He will be faithful from generation to generations. Sa bawat henerasyon, that He will continue to show His faithfulness sa mga angka ni Jacob, no? At makikita natin dito na magiging tapat ang Diyos sa ipinangako niya kay Abraham. At nakita natin yon, naging tapat ang Diyos. Ang Israel lang hindi naging tapat sa ating Panginoon. No? Kaya nga na-delay lang. 'Di ba nakita natin, 'di ba nung after nung Exodus, nung pinalaya sila ng ating Panginoong Diyos sa Ehipto, nakita natin tapat ang Diyos, no, sa kanyang pangako. At nung sila ay pinalaya na kay Pharaoh, no, nakita natin yung parting of the Red Sea, nakita natin doon. But then nung nabalitaan nila na yung promise na ibibigay ni Lord na ipinangako kay Abraham, ay maraming mga giant, no, mga higante na mga matataas sa kanila na parang imposible nila na masakop yung land na yon na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Nawalan sila ng loob, natakot sila, kaya gusto na nilang bumalik uli ng Egypt. Sabi nila, it's rather to die in Egypt rather than to die by sword, no? Kasi alam nila mamamatay sila doon kapag sila'y sinakop nila itong land of Canaan na ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa kanila. Kaya dahil sa katigasan ng Israel, hindi sila naging tapat sa covenant ni God. Ano nangyari? 'Di ba? 40 years sila, no? Paikot-ikot sila sa wilderness, sa disyerto, at doon sa 40 years na 'yon, ikot ng ikot lang, doon namatay lahat yung naging unfaithful sa covenant nila kay God.
At nung panahon na si Joshua ang magli-lead papunta sa promised land, alam natin lahat ng mga naging unfaithful namatay lahat yon sa wilderness wandering. Yung mga anak nila, yun yung bagong henerasyon na dadali ni Joshua, na pangungunahan ni Joshua papunta sa promised land. At nakita natin yon in the book of Joshua. So doon natin makita yung katapatan ng Diyos sa bawat henerasyon. Kitang-kita natin, even in the Old Testament times, mga kapatid, yung katapatan ng ating Panginoon. Kay Abraham, kay Isaac, at Jacob, hindi lang yon sa pagdating na ng Israel, no? Naging tapat ang Diyos. Ganun din naman kay Haring David. When God promises David that he would build his house and give him an everlasting ruler, ipinahayag ni Haring David sa 2 Samuel 7:28 that the word of God is true and reliable. Na ipinapahayag ni Haring David na dahil tapat ang Diyos, magiging tapat siya sa kanyang mga salita, and he can trust, and it is faithful and reliable. Kung tapat ang Diyos, magiging tapat din siya sa kanyang mga pangako. Magiging tapat din siya sa kanyang mga salita, at dahil tapat ang Diyos, he is reliable, mapapagkatiwalaan. Dahil sa lahat ng oras, handa siyang tumulong. Sa lahat ng oras, nandun lagi, handang magbigay, magbigay pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. No, nakita natin yung faithfulness ni God nung panahon ni Nehemiah. Nakita natin yun, yung faithfulness ni Lord during the Exodus, dun sa wilderness wandering, doon sa pag-angkin nila ng promised land, no? Pagdating sa Book of Judges, di ba? No, kung binasa ninyo yung Book of Judges, naking tapat ang Diyos, even noong mga panahon na yun. Kasi yung babasahin ninyo yung Judges, nandiyo yung apostasy. Di ba? Ano ba yung apostasy? Yung ikot-ikot lang, di ba? Yung para bang balik lang ng balik yung cycle. Magkakasala yung magiging unfaithful ang bayang Israel sa pakikipagtipan nila sa Panginoon dahil unfaithful sila. Anong gagawin ni Lord? Gagamit siya ng ibang nation para sakupin yung Israel. Kapag nung mga panahon na nasakop na sila ng ibang mga nasyon at nahihirapan na sila, doon na time na sila ay lalapit sa Panginoon. Doon sila maghinaing, doon sila mananalangin. And because God is faithful, He will always hear their prayers. So, gagamit ang Panginoon ng mga judges. Yun nga yung Book of Judges. Meron siyang ginagamit ng mga political leader. No, sila Gideon, 'di ba? Yung makita natin sila Samson, yun yung mga judges na itinalaga. Maraming mga judges, kung hindi niyo pa nabasa yung Book of Judges, ginamit ni Lord John para palayain ang Israel sa mga sumakop sa kanila. Now, nung kapag napalaya na sila, magiging tapat na uli ang bayang Israel. Tapos time na naman, magkakasala na naman sila, no? They will be unfaithful again. And then, ganoon na naman, cycle. Gagamitin na naman ni Lord yung ibang bansa, sakupin sila. Yun yung istorya ng Book of Judges. Pero, on that book, makikita natin, kahit naging unfaithful ang bayang Israel, laging faithful si Lord, no? Nandun yung katapatan ni Lord. And even, kahit na makikita natin dito, no? Naging tapat ang Diyos, even yung mga panahon na dahil hindi sila naging tapat sa pakipagtipan nila sa ating Panginoon, di ba sinakop ng Babylonian yung Israel at that time, di ba? Winasak nila yung temple, tapos sinira yung wall of Jerusalem, tapos ang ginawa ni Nebuchadnezzar, di ba? Yung lahat ng yung mga ibang mga tao sa Israel ay pinadala nila sa Babylon, no? At doon natin makikita, after 70 years, naging tapat ang Diyos sa covenant niya na although dahil sa katigasan ng ulo ng Israel at that time, no, ng Judah, na nawasak yung kingdom of Judah at saka yung kingdom of Israel, pero naging tapat ang Diyos na nung time ni Nehemiah, di ba? Yung time ni Ezra, hinayaan ng Panginoon na bumalik na muli ang yung kanyang bayang Israel sa Jerusalem, no? At doon nga yung tinayo na muli ni Nehemiah yung wall of Jerusalem, tinayo nila Ezra yung bagong temple of the Lord, at nakita natin doon that in spite ng mga unfaithfulness ni God, nagiging faithful pa rin si Lord. Even in our time today, mga kapatid, tingnan nyo, many times nagiging unfaithful tayo kay God. Pero ito ba ay naka-apekto sa katapatan ng Diyos? Hindi.
Kahit tayo unfaithful kay Lord, the Lord continue to remain faithful in us. Kaya yun yung pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Natapat siya lagi in spite that we are unfaithful most of the time sa ating pakikipagtipaan, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil wala nang makapagbabago sa katapatan ng Panginoon. Napatunayan na natin mga kapatid. Bawat henerasyon, kay Adam, nakita natin, kila Abel, kila Cain, no, kila Noah, no, sa sila Moses, sa lahat sa mga prophets, no, lahat nakita natin, even the Old Testament times, it talks about how God has remained so faithful with His people, that He became so, sabi nga natin, faithful in fulfilling His words. At yun yung makikita natin, the word emet, na stable tayo when it comes to the promises of God dahil hindi nga siya nagbabago pagdating sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang mga salita. At yun ang tinutumbok nung salitang emet. Now, yung emuna naman, it is used 49 times sa Old Testament. At ang sinasabi ng emuna, ang konsepto nito, yung pinaka central na ipinapahayag nitong emuna, na Hebrew word emuna, ay yung reliability of God. Yung very reliable siya. Na kahit anong oras kang lumapit, reliable lagi ang Lord. Handa siya lagi. No, doon natin makita that He never sleep nor slumber, sabi nga sa Bible. Walang isang sandali na natutulog si Lord na hindi natin siya pwedeng gambalain. No? Laging, lahat ng oras, faithful siya, na magiging faithful siya lagi, no matter what we bear in our lives, no, nandun lagi na handa siya, that nandun yung steadfastness of the Lord, nandun yung steadiness of God na hindi siya nagbabago. No, yung reliable siya sa lagi sa kanyang mga pangako sa kanyang bilang ating Panginoon. So doon natin makikita, no, na nandung reliable na even in the times of the Old Testament times. So makita natin dito na kapag sasakupin ang bayang Israel ng iba't ibang mga nations, no, nakita natin na laging reliable ang Lord kapag nandoon at tatawag ang bayan ng Israel sa kanilang Panginoon dahil sa mga gustong sumakop sa kanila. Makita natin that God has been faithful to them. He is always reliable to come to them in the rescue, for them to have deliverance. No? Nakita natin yung katapatan ng Panginoon pagdating sa mga bagay na yun. Kasi yung katapatan ng Diyos, nakikita natin on how He is always ready. Diba, yung sabi nga natin yung ever ready na baterya, no? Yung lagi nating alam natin na ever ready siya, no? Diba, yun ang tawag natin sa battery na yon, dahil alam natin na hindi siya madali maubos, na matagal yung kanyang power na ibinibigay, no? Yung it will really last for a long time. Yun ang itinutumbok doon, yung reliability, that it is reliable, that God is always ever ready to deal with us, to help us, to bless us, no matter when we will be coming to Him. So doon natin makita yung katapatan ng ating Panginoon sa lahat ng oras sandali. Itinuturo ng emuna that their faithfulness reaches to the skies. Di ba sabi, pinapahayag sa Psalms 36, that your faithfulness even reaches to the skies. Ganong kalawak, ganong katindi yung katapatan ng ating Panginoon. Hindi mo nga masusukat yung sukat from earth up to the skies eh. No, napakalawak nun. So, kung ang katapatan ng Diyos ay reaches, tumatagos hanggang kalangitan, so ibig sabihin nun, talagang walang hangganan, no? Hindi mo siya masusukat talaga yung katapatan ng ating Panginoon. Sabi din sa Psalm 92 verse 2, God is faithful from morning to night. Hindi lang siya tapat sa umaga, sa buong maghapon, kundi pati na rin sa night, no? Kung if God is faithful in the day time, then He will always be faithful in the night time, no? So He's faithful from morning to night. Maasahan natin siya sa buong araw ng ating buhay. So makita natin dito that makita natin yung faithfulness ni Lord, yung kanyang katapatan when it comes to His righteousness. No, na napag-aralan natin last time, no? When we talk about
when we say that God is righteous, that He is always right sa kanyang mga decision, sa kanyang mga ginagawa, sa mga kanyang pamamaraan, no, sa kanyang mga bagay, He will always be right. And because He is always right, makita natin, it talks about that He will be always faithful in His righteousness. Magiging faithful lagi siya pagdating sa mga dealings niya sa atin, sa mga pangako niya sa atin, no, because He is a faithful God who is also righteous. Okay, so doon natin makikita yung imuna talks about the reliability of the Lord. Yun ang bang word na Hesed. Dito natin makikita yung kindness of God, yung kanyang loving kindness. Okay? O yung kanyang mercy. Doon natin makikita, no? And makita natin dito that when we talk about the faithfulness of God, it talks about the loving kindness of God, the kindness of the Lord, that because He is a faithful God, He is so kind, that He is so loving kind, when we talk about the loving kindness of the Lord or the mercy of our God. No? Doon natin makita that itong word na ito na Hesed, it talks about yung faithfulness ni Lord pagdating sa kanyang commitment, no, sa kanyang commitment pagdating sa ating bilang kanyang mga nilikha o kanyang mga nilalang, that He will always be loyal to us, that nandun yung covenant loyalty ng Panginoon sa ating pakikipagtipan sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, I will be your God and you will be my people. No, pag sinabi ng Panginoon ganon, ibig sabihin nandun yung loyalty niya sa atin bilang Diyos, na sometimes nagiging unloyal tayo sa Panginoon, hindi tayo nagiging loyal sa Kanya, but then, ang Lord, loyal pa rin sa atin, no? Tapat siya, ibig sabihin, sa Kanyang covenant sa atin. So, yun ang ibig sabihin ng Hesed, no? Yung loyal siya, yung Kanyang loving kindness sa atin, in spite, yung Kanyang mercy, in spite na hindi tayo nagiging tapat, hindi tayo nagiging loyal sa Kanya sa lahat ng bagay. So, doon na din natin makikita yung tinatawag na faithfulness of the Lord. Okay, so doon natin makikita yung loyalty ni God sa bawat isa sa atin when it comes to His covenant loyalty with us as His people. And then yung last na Hebrew word, yung tinatawag nating sakar. No? Yung sakar naman, makita natin yung remember. Doon natin makikita yung remembrance or remember. Doon natin makita that God is going to act on whatever that He is remembering. Kunyari, di ba marami siyang pinangako. Hindi dahil sinabi ni Lord na I will remember, na nakakalimutan niya yon. Ang sinabi ni Lord, I will remember, ibig sabihin that He is hindi ibig sabihin na kalimutan ng Panginoon na kailangan siyang ma-remind of that. Pero pag sinabi nating that He will always remember what He has promised, ibig sabihin, He will be faithful in what He has promised. Yun ang ibig sabihin ng remember sa Bible. Hindi dahil nakalimutan ni Lord, but because He is sakar, yung He will always remember His promises. Ibig sabihin nun, He will be faithful in whatever He promised to all of us. Yun yung sinasabi doon. So doon natin makikita yung the word remember when it comes to yung Hebrew word na sakar. At doon natin makikita yung katapatan ng ating Panginoon. Remember, no, yung mga sandali na yon na God is so faithful to remember His promise, no? Nakita natin dito that God remembered always His promises, and hindi ibig sabihin nun nakalimutan niya, but the word remembered there is that the Lord has been, that He will be faithful in what He has promised to all of us. So doon natin makikita. So dito natin makikita mga kapatid yung when it comes to the faithfulness of God, sa ating pong lesson, makikita natin dito na in-establish natin, sabi nga dito sa lesson natin, that God is faithful. Yun yung pinaka-core, no? Isa sa mga core ng kanyang bilang Diyos o yung kanyang nature bilang Diyos. Hindi lang natin nakita last time that He is holy, nakita natin last time that He is righteous and just, but another characteristic ng Panginoon when it comes to His holiness ay yung kanyang faithfulness. That God in this is so faithful.
Kaya nga sabi nga niya ni Moses sa bayan ng Israel nung ina-address niya yung bayan ng Israel sa Deuteronomy 7:9 dito sa ating pong material. Sabi dito ni Moses sa Israel, "Remember that the Lord your God is the only God and that He is faithful." Na ipinakikilala niya sa bayang Israel that you need to remember that pag sinabing remember, you have to put into your mind, you have to put in your heart na itong Diyos na inyong sinasamba, the Lord your God, is not only God, na hindi lang siya yung Diyos, kundi siya ay faithful God. No? He will keep His covenant and show His constant love to 1,000 generation of those who love Him and obey His commands. Dito, pinapahayag ni Moses na itong Diyos na ito, na inyong Panginoon, na hindi lang siya yung Diyos, kundi siya'y tapat na Diyos. At dahil siya'y tapat na Diyos, ang sabi ni Moses, He will keep His covenant. Natutuparin ng ating Panginoon, magiging tapat siya sa kanyang pakikipagtipan sa inyo, sabi ni Moses, at magiging tapat siya to show His constant love. Magiging tapat daw ang Panginoon upang ipakita, iparamdam yung pagmamahal niya. Kanino? Sa ilang tao lang? Sa ilang henerasyon lang? No. Ang sabi doon, He will show His constant love to 1,000 generations sa mga taong magmamahal sa Panginoon at sa mga taong patuloy na susunod sa kanyang mga kautusan. So makikita natin dito paano magiging faithful in Lord sa atin. Makikita natin lagi yung faithfulness ni God, no? So 1,000 generations sa mga taong patuloy na nagmamahal sa Diyos, patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban. Now, it doesn't mean mga kapatid na kapag hindi natin mamahalin si Lord at hindi tayo mag-o-obey kay God, hindi na siya magiging tapat sa atin. Kasi sabi doon, even though we don't love God, even though na we are not obeying the Lord most of the time, pero hindi nagbabago ang Diyos pagdating sa kanyang katapatan. Kasi hindi yun nakasalalay sa atin. Kahit hindi natin mahalin siya, hindi tayo maging faithful sa Kanya, hindi tayo sumunod sa Kanya, walang makapagbabago sa katapatan ng Diyos. Kasi yun siya. Siya'y tapat na Diyos. At dahil sa tapat na Diyos, hindi nakasalalay yung Kanyang katapatan pagdating sa atin. Kahit hindi tayo magmahal sa Kanya, hindi tayo magiging mag-obey sa Kanya, magiging tapat pa rin ang Diyos dahil tapat ang Diyos. Because God is faithful. Okay, so yun yung sinasabi natin. So, Hebrews 10:23, sabi nung writer sa mga mananampalataya, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Bakit sinasabi nung writer ng Hebrew na panghawakan daw natin yung ating ipinapahayag na pag-asa na walang pag-aalinlangan? Dahil, bakit? Because God na siyang nangako ay tapat. So, ibig sabihin, bakit nating pinanghahawakan na may pananalig at pananampalataya, may kasiguraduhan, hindi nag-aalinlangan, wala tayong pag-aalinlangan sa mga pinapahayag natin patungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita is because yung Diyos na nangako nun ay tapat. Tapat siya to pa rin yung lahat ng mga yon. Kaya yun ay pinapahayag natin. Kinukumpes natin yung ating hope, yung mga bagay na ipinahayag sa atin, na ating pinanghahawakan na nagsisilbing pag-asa sa ating buhay nang may katapatan din at walang pag-aalinlangan dahil yung nangakong Panginoon Diyos na nangako nun ay tapat upang tuparin yung kanyang pangako. Ayun yung makikita natin. If God is faithful, He will also be faithful in His promises. So yun yung makikita natin. So, God is faithful. Now, because God is faithful, ibig sabihin nun, yung kanyang faithfulness will always be great. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay great, na dakila siyang Diyos, magiging dakila rin siya sa lahat ng bagay, patungkol kung sino siya. If God is great, then His love will always be great. Sabi nga natin last time, if God is great, then His righteousness and justice will be great. Di ba? Sabi ko nga nung last time. So kung i-apply natin yung greatness ni God sa kanyang faithfulness, if God is great, then His faithfulness will always be great. Kasi kung sino siya, yun din yung kanyang karakter. Kung sino siya, ganun din pagdating sa mga ginagawa niya. So His faithfulness will always be great is because God is faithful. Because God is great.
And if God is great, then His faithfulness always will be great. Kaya nga yung binasa natin kanina, no? The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi tumitigil yung steadfast kasi dahil faithful si Lord pagdating sa kanyang pagmamahal, then hindi titigil yon. No, it will never ceases. And because His love never fails and His love never ceases, then yung mercy niya brought by the love of God, hindi rin titigil. Di ba makikita natin last sa ating pong pag-aaral next sa susunod na after nitong holy character of the Lord, we will be studying the love character of God, yung loving character of the Lord. Doon sa love character ni God, makita natin doon yung mercy ni God. May kinalaman yung mercy niya when it comes to His love. Kaya pinapahayag sa Lamentation, because the steadfast love of the Lord never ceases, then His mercy will not end. Because love, makita natin yung love and mercy go hand in hand. Interrelated yon. Because God is loving, we will always find mercy because He is a loving God. No? At yung mercy niya, it proves about His love for us. And because His love never ceases and His mercy never ends, then because it is being made new every morning, then great is your faithfulness. So saan natin makikita yung faithfulness dito? Yung faithfulness niya na pagdating sa kanyang pagmamahal at ang faithfulness niya pagdating sa kanyang mercy. Na every morning, mararanasan daw natin yung katapatan ng Panginoon that we will find His love that never ends, that every morning He will always be faithful and we will able to come to experience His mercy of the Lord. Kaya pinapahayag natin every morning. They are new every morning, sabi doon. So, every day of our lives, kapag merong pagdarating na yung umaga, no, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi lang ito panibagong araw ng ating buhay. But then, because of that new morning, we will able to experience again the faithfulness of God pagdating sa kanyang love at sa kanyang mercy. Because His mercy and His love is made new every morning of our lives. Kaya makakaasa tayo lagi ng bagong pagpapala sa Panginoon kasi makikita natin tapat ang Diyos sa bawat araw and we will find mercy, we will find His love every day, every morning of our lives. At doon natin makita, dahil ganun ang Diyos, napakadakila yung kanyang katapatan. Napakadakila ng katapatan ng ating Panginoon. And then sabi doon, God's faithfulness lasts forever. And because He is great, hindi yan parang isang taon lang or isang araw lang magiging tapat ang Panginoon or for 70 years lang. But then makita natin, no, from generations to generations, sabi sa Bible that He will be faithful to all generations, to 1,000 generations who love Him and who will obey His commandments. So doon natin makikita na magiging faithful ang Panginoon at ang kanyang katapatan will always last forever, till eternity. Kasi God makita natin yung eternal God. No? When we talk about eternal God, wala siyang hangganan yung kanyang pagka-Diyos. No, He is the Alpha and Omega, sabi nga natin nung pinag-aralan natin yung God's being. So, yung eternal God, when we talk about the eternal God, we talk about yung God that will always be forever. Sabi nga natin, and because God pag sinabi natin He is the eternal God, it talks about that everything concerning about this eternal God will always be forever. Kaya makita natin, mararanasan natin yung faithfulness of the Lord, hindi lang pang ilang taon, kundi bawat taon ng ating buhay. Because the faithfulness of the Lord will last forever. At yun yung pinapahayag ng Psalms 117 verse 2. For great is His steadfast love towards us, the faithfulness of the Lord endures forever. And that's why sabi doon, praise the Lord. Pinupuri nila ang Diyos is because hindi lang yung kanyang steadfast love, this is so great, kundi yung kanyang faithfulness is enduring forever. Walang hangganan din kung walang hangganan ng Diyos, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang katapatan ay walang hangganan.
It will be always that He is faithful in the past, He will be faithful in the present, He will be faithful in the future. So because it will endure forever. Hindi lang yung love of the Lord will endures forever, but also His faithfulness will endure forever. Why? Is because it is great is the faithfulness of God. Yun nga yung pinapahayag, that great is your faithfulness, O Lord. And because of that, it leads us to praise the Lord. No? And then sabi doon, God never abandons nor fails. Because He's a faithful God, He is reliable. And because He is reliable, He will not abandon. He will not abandon or fail kapag tayo lalapit sa Kanya. Hindi siya faithful kapag yung lalapit tayo na para bang hindi siya handa. Yung para bang He will fail us kapag lumapit tayo. Because we know that He will be faithful and He is reliable. And that's why we can come to Him, no, every day of our lives, because He will never abandon us or He will never fail us. And that's the promise of the Lord. Yun nga yung pinapahayag ni David sa ating Panginoon sa Psalm 9 verse 10. Sabi doon, your loyal followers trust in you, for you, Lord, do not abandon those who seek your help. Kaya reliable si Lord is because kapag lalapit tayo doon, mararanasan natin yung mga bagay na gusto nating maranasan sa Panginoon. Because He is a faithful God, and because He's a faithful God, He will not abandon us. He will never fail us. And because of that, we will always trust the Lord. Yun nga, sabi doon, your loyal followers will continue to trust in you. Bakit? Why they will always trust the Lord is because God does not abandon those who seek His help. Nararanasan na nila lagi yung katapatan ng Panginoon, and because of tapatan Diyos, ang response naman natin sa katapatan ng Panginoon, we will continue to trust in the Lord. Okay? 1 Chronicles 28:20. Sabi doon, David also said to his son Solomon, sabi niya, be strong. Nung sinabihan niya si Solomon, sabi niya, be strong and brave and do the work. Don't be afraid or discouraged. So, di ba, siya yung magtatayo ng templo. Hindi pwede si David. Ang itinalaga ng Panginoon na magtatayo ng templo yung kanyang anak na si Solomon. Kaya sabi ni David kay Solomon, be strong and brave and do the work. Don't be afraid. Huwag kang ma-discourage because the Lord God, my God, is with you. He will not fail you nor leave you until all the work for the temple of the Lord is finished. So ganun magiging tapat sa kanya dahil si Lord ang nagtumawag sa kanya para itayo yung templo, magiging tapat ang Diyos sa kanya hanggang matapos yon. So ganun din ang buhay natin. Ano sinasabi nito? Pag tinawag tayo mga kapatid sa gawain ng Panginoon upang ganapin yung mga bagay na gustong ganapin sa atin ng Diyos, then dahil tinawag niya tayo, we will also experience the faithfulness of God. We will also do what the Lord has called us to do because siya yung magiging faithful, magbigay sa atin ng pamamaraan at mga kalakasan at mga bagay na kinakailangan upang matapos yung itinawag ng Panginoon sa buhay natin. At yun yung nakita natin kay Solomon. Okay, then last thing before I end and pray, sabi doon, God does not lie nor change His mind. He keeps His promise. Because God is faithful, He will always be faithful in His words. Hindi siya pabago-bago pagdating sa kanyang mga pangako. Hindi siya nagbabago sa kanyang pag-iisip. Hindi siya sinungaling. No? God does not lie because He is faithful. He will always be true. He will always be righteous in all the things that He has promised. So God does not lie. Hindi siya nagbabago sa kanyang pag-iisip, and because He does not lie, He does not change His mind, then He will keep His promises. Sabi po sa Numbers 23 verse 19, God is no mere human. Hindi siya tao na magsisinungaling kagaya natin. Hindi siya tao na kagaya natin, pabago-bago tayong mga isip. Dahil hindi siya tao, siya ay Diyos. So sabi doon, He doesn't tell lies. Dahil hindi siya tao, He is God. And because He is truthful, that He is righteous, that He is faithful, then He will not lie. He doesn't lie, sabi doon, or change His mind. God always keeps His promises. And that is so sure when it comes to the promises of the Lord. I hope and pray na na-bless po tayo nito. No? It reminds us, as we end of the year, mga kapatid, tomorrow we'll be ending the year 2025. As we look back to the year
nakita natin yung faithfulness of the Lord. As we look forward sa 2026, kung naging tapat ang Diyos sa bawat araw, bawat taon ng buhay ninyo, ilagay natin at ipahayag natin na may katapatan, na may papuri at pagsamba, na ang Diyos din ng ating Panginoon, ang Panginoon ng ating buhay, magiging tapat sa atin sa taong darating 2025. So let me stop this, and then we will end in prayer.